I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness. Magandang buhay mga katiats. Shout out sa ating mga katiats na nanonood ngayon sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa ating katiats in abroad. Sana nasa mabuting kalagayan kayong lahat. Ngayon meron tayong i-partial analyze na site. Ang napansin ko dito ay magandang marker itong naka-triangle na bato kasi kung napansin nyo to, itong surface dito, yan ay tinapyas, initialize yan. Tinapyas siya at nilagyan ng triangle sign. Man-made man yan o nature, basta itong bato ay tinapyas. Ibig sabihin, sign yan. Sign na related to treasures. At kung hindi lang natin makita ang likod ng bato na ito, baka may marka pa yan sa likod. Kaya ang analysis natin kapag picture lang ay very partial lang siya. Iba talaga yung makikita natin ang likuran yan. Okay, so itong bato sa likod ay parang ulos yan ng hayop, nagaganyan, no? And then nakaharap siya dito. Itong tinapyas naman na bato ay triangle yan. Karamihan ng triangle ay diyan lang yan. Treasure under. Karamihan ng triangle ay dito lang yan sa ito na area. So pwedeng under sa dalawang bato na yan. Okay, pero kung gusto natin to i-pinpoint, ang mga pinakamalaking tsansa na meron ay una ay itong binigyan ng triangle. Yan, kung ano lang yan na triangle, equilateral, katulad ng ganito, yung parehong angle, ang tatlong side ng triangle, treasure under na sana yan, kaya lang ang marka dyan ay pahaba na triangle, ganito, ganyan, pahaba yan. So ibig sabihin yan ay arrow. So ang arrow, kunin natin ang ganyang angle, ay dito siya, oh. Yan na side. So ang layo niya na hindi yan malapit, dumidistansya yan, kasi kung malapit, kung dito lang sila naghukay, ay maano yung itong big boulder marker ay maano yan, itong kikilos yan sa tagal ng panahon at hindi stable ang lupa dahil pinaghukayan. Kaya ang gagawin nila ay didistansya sila. So dito yan banda, approximate distance niyan. Meron kasing measurement ng Hapon na 1 pole. Yung 1 pole, isang haba yun ng kanilang pangsukat na kahoy, kaya tinatawag na pole. So 1 pole is 5 meters. 5 meters ang 1 pole. So karamihan ng ibinaon ay 1 pole sa mga giveaway. Meron ding 2 poles, so 10, ganyan. At meron ding 3 poles, 15. Pero karamihan yan ay 5 lang. And then minsan nag-adjust sila ng 7, 5, 7 or magmintis 9. So ganyan lang yan ng mga layo. Pero pinaka malapit at palaging ginagamit na distansya galing sa marker ay 5 at saka 7. Kaya ang aking suggestion dyan ay dito lang kayo mag-test dig sa ito, sa 5 meters. Lakihan nyo lang para may tamaan. Ang gawin nyo, 2 meters ang diametro nitong butas. Pwedeng 2 by 2 meters. Pwedeng i-square nyo yan, pwedeng bilog. So kung square, 2 by 2 meters. At
ang test dig 3 meters lang ang lalim, 2 by 2 meters ang laki ng opening. So yan, ito yung una, number 1 na test dig, kahit na walang kagamitan. Pero mas maganda talaga meron kayong kahit dowsing at pendulum. Gagawin nyo, dadaan lang kayo dyan sa direksyon na ito. Diyan kayo mag-dowsing, dadaan, mag-dowsing. Saan mag-ikis, markahan nyo. So ulit-ulitin nyo mga 5 beses. Kasi minsan ang dowsing ay kumilos yan dahil masyadong nagalaw natin ang kamay. Kaya ulit-ulit hanggang makuha yung eksaktong spot na mayroong detection. Ngayon, punta tayo sa pangalawang direksyon nito. Ay kunin natin tong itsura ng parang aso siya, ganyan. Merong mata, merong ilong, yan. So kunin natin ang tinitingnan niya, itong korte ng ilong, itong dito. Yan, ito ang ating sundan. So dito yan na banda. So ganun pa rin, gamitan nyo ng 1 pole 5 meters. So dito sa kabila, ganun din na sukat, 2 meters kwadrado ang opening, and then 3 meters ang lalim. Test dig lang yan. Okay, so ito yung number 2 na paraan. Ngayon ang number 3 is desperado na ito dahil hindi nyo na tamaan sa dalawang analysis, sa dalawang digging spot ay wala. So ito na ang ating puntiryahin, ang baba ng dalawang bato. So yan, unang gawin ay tanggalin yung bato. Pero bago tanggalin o biyakin ay i-detect nyo muna ang bato. Masuhin nyo yan, baka nasa loob. Meron kasing lang, 2 barita, 1 barita lang na nilagay lang sa bato. Tapos pinapatsingan ng simento. Kasi ito, triangle talaga siya. Pwedeng may laman din yan. Yung alam ko na nakuha sa triangle na sign na ganyan ay dito lang mismo sa bato. Saan nakalagay yung triangle, diyan lang din pinapatch yung giveaway. Meron palang dito, ito entrance sign. Ito ngayon ko lang nakita to, nagaganyan, no? So yan ay sa baba ang kahulugan niya, sa baba ng bato na yan, entrance. So pwedeng dito nga ang entrance na kung itong triangle na ito na bato ay nilagay lang dyan, try nyo pag tingin kung nilagay lang itong triangle, kung mababaw lang yung pagkabaon sa kanya at parang nilagay lang, ibig sabihin sa baba nito ng triangle tinakipan, dahil nandyan yung ito na sign, entrance sign, nagturo siya sa baba. So dito lang sa baba nitong triangle, triangle rock. Okay, so yan lang aking partial analysis mga katiyats sa inyong site. Sana ay may naidagdag ako sa inyong sariling analysis din dyan. Kayo ang mas nakakaalam dyan kasi naiikot nyo ang lugar. Yung nakikita ko ay ang front lamang. Ito naman, kung ito'y man-made na hole, ito ay hindi circle kundi nakaganyan. So meron siyang direksyon. Kung ito'y perfect na bilog or kahit oblong, yan ay sa harap
Sa harap ang hukay. Ngayon, meron akong experience sa 7KD na nakaganyan. Yan. So ang D ay ginagamit nila sa direksyon. Kung bilangin natin yan, ang D sa alphabet ay 4. Pero pagbasihan natin ang 1 pole ay 5. Kaya yan ang mga distansya, 4 to 5 meters. Dito tayo punta. Sa kanan ng bato na yan. 4 to 5 meters distance, test dig. Test dig tayo dito. Ngayon kung ito na ba to ang tinuturo nung triangle rock na mayroon ding triangle na nagaganyan. Kung ito yung tinuturo or kung yan ang tinuturo ng yung parang aso na bato na nagaganyan. Kung ito ang tinuturo din, so ibig sabihin na rito sa bato na ito ang item. So una ay dito siya na side 4 to 5 meters, kung wala ay sa harapan na, sa harapan nyo i-test dig. Pero huwag kalimutan na i-detect din ang bato dahil malaki. Pukpukin nyo itong mga ano ng maso, surface ng bato. At kapag nabutas yan at hollow rock, ibig sabihin nandyan sa loob ng bato na yan ang item. Kapag mga hollow rock treasure, maliliit lang yan na quantity, pero milyones. Kahit na isang barita lang yan ay meron ng halaga yan na nasa 16 million to 18 million pesos. How much more kung dalawang barita, di ba? So pera na rin yan ang mga treasure inside the rock. Okay, so hanggang dito lang ako. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel mga katiyats, at ingat lang kayo palagi. Paalam!